This portion is brought to you by Glutaside Disinfectant for animal and bird housing. Magandang umaga mga ka-Agri TV. Andito pa rin po tayo sa Mabalacat, Pampanga. At isang linggo na naman po na punong-puno ng kaalaman ang ibabahagi namin sa inyo dito sa Chikahan sa Babuyan. Dahil lang FEI po ay sumusuporta sa ating mga hog raisers, andito po kami para bigyan kayo ng magandang gamot, mga tips sa wastong pag-aalaga para sa magandang kita. Ngayong umaga po mga ka-Agri TV, pag-uusapan natin ang isa sa mga common na sakit, especially ng ating mga piglet. Ito po ang scouring o pagtatae. Andito pa rin po tayo mga ka-Agri TV sa farm ni Ms. Leslie Soriano at kasama pa rin po natin ang kanyang farm manager na si Ma'am Len. Hi Ma'am, good morning po. So matanong ko lang Ma'am, no, ano po yung common na sakit na na-encounter mo na dito, especially sa mga biik natin? Pagtatae, sinisipon or ubo. Yung pagtatae, paano niyo po siya minamanage dito sa farm? Bali, ini-inject namin sila para sa gamot sa pagtatae, tapos vitamins. In terms of prevention naman, ano po yung mga ginagawa ng steps para hindi na sila magtae? More on vitamins. Nagbibigay din kayo ng prevention na anti-diarrhea? Opo. Ilang days niyo po sila binibigyan? 3 days, bali sinasabay namin sa iron dextran. Ma'am, how about po sa mga malalaking baboy niyo, no? Tulad ng ating mga inahin, yung ating mga grower or fattener, ano naman po yung ginagawa niyong management kapag nakakaranas kayo ng pagtatay sa kanila? Binibigyan namin sila ng anti-diarrhea or para sa lagnat. Ano nga po ba ang scouring mga ka-Agri TV? Ito po yung very common na sakit na nararanasan ng ating mga biik. Bali, lumalambot po yung ipot niya at kasabay niyan, lumalabas din yung mga electrolytes. Mapapansin nyo, dehydrated sila. At isa pa pong sign is yung watery diarrhea niya. Lubog yung kanilang mga mata. Pwede rin po maging sign is yung makikita niyo po yung kanilang mga buntot or dun sa may puwitan nila is medyo basa po. Ano po ba yung mga factor kung bakit nagkaka-scouring sila or nakaka-trigger para magtais sila? Pwede po na sobrang lamig. And then, yung poor hygiene natin. Ano naman po yung mga nagiging sanhe, yung mga causes niya? Pwede pong bacteria, like yung common na ngayon na nagkakos ng scouring is yung E. coli. Pwede ring viral na mas mahirap po siyang gamutin. Meron din mga parasitic na diarrhea. Pwede rin po nutritional kapag maling mga pakain yung binibigay niyo sa kanya. Paano po ba yung mga paraan para ma-prevent natin yung scouring, no? Kailangan good hygiene and sanitation. May mga foot bath tayo na pwedeng gawin sa entrance ng farm. Siguraduhin niyo po na hinugasan niyo muna yung mga kamay niyo bago kayo hahawak sa iba. Important aspect sa pag-control ng pagtatae is yung dry na environment. Pag sa mga grower pen po, pag mga nagtatae sila, pwede po kayong magbigay ng mga cut papers or kaya yung mga dried na leaves para po hindi masyadong kumalat pag nagtatai sila kasi na-absorb po yung mga yon. Tapos, pang-apat, kailangan nyo po laging gumamit ng mga disinfectant like yung aming glutasides. At least every month, nagdi-disinfect po kayo ng area. Sa mga inahin naman po, pagkatapos nilang manganak, pwede nyo po silang bigyan ng aming Trisolac para ma-prevent yung pagtatae. For prevention naman sa mga biik, bigyan nyo po sila ng aming Scarlac at the dose of 1 ml per 10 kg body weight. On the first day po, pwede nyo nang ibigay. Kapag mga piglet po yung tinamaan, bigyan nyo po sila ng Scarlac, 5 to 7 days po yung treatment natin. Kailangan wag nyo po siyang putulin. Sa mga malalaking baboy naman po, magturok po kayo ng aming Trisolac, 1 ml per 10 kg body weight, 5 to 7 days naman po ang treatment. Sana po may na-share na naman kami sa inyo na kahit konting kaalaman sa pag-aalaga ng ating mga baboy. Hanggang sa muli po, ako po si Doc Irish ng Funfiluge Enterprises Incorporated para sa Chikahan sa Babuyan, Agri TV, hayop ang galing. This portion was brought to you by Glutaside Disinfectant for animal and bird housing.